Mga kwentong pambata. Ang mahiwagang sinulid. Si Peter ay isang masiglang bata, ngunit sa likod ng kanyang sigla ay may nakatagong pagkainip na hindi siya pinapapayapang magpahinga. Sa paaralan, palagi siyang nakadungaw sa bintana, sabik na marinig ang tunog ng kampana. Hindi siya mapakali, bumubuntong hininga habang mabagal ang takbo ng oras. Peter, ano bang nagkakabala sa'yo? Makinig ka! Iniisip ko lang po ang paglaki ko. Gusto ko nang maging malaya, maging isang taong mahalaga, pasensya na po ginang. Kapag dumating ang taglamig, hinahanap niya ang tagsibol. Kapag namulaklak ang mga bulaklak, namimiss naman niya ang niebe. Ang kasiyahan ay laging parang nasa paligid lamang. Isang gintong hapon, matapos ang klase, napadpad si Peter sa isang kagubatan na mas malalim kaysa dati. Dahil sa pagod, humiga siya sa lumot. Habang inaantig siya ng lagaslas ng mga dahon, may matalim ngunit banayad na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Peter! Peter! Paano mo ako nakilala? Sino ka? Hindi na mahalaga yon. Pero ito, Ano ito? Peter, ito ang sinulid ng iyong buhay. Hilaing mo, susulong ang oras. Ngunit kapag hinila na, hindi na ito may babalik. Pwede ko ba itong makuha? Oo, Peter. Heto na. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, may halong kabaitan at babala habang iniaabot niya ang nagliliwanag na bola sa kamay ng bata. Tandaan mo, Peter, gamitin mo ang regalong ito ng maayos. Hindi pa dalos-dalos. Kinabukasan sa paaralan, habang mabagal na umuusad ang klase at mga minuto, hindi mapakali si Peter. At dahan-dahang ipinasok ang kamay sa bulsa upang damhin ang malamig na pilak na bola. Sana matapos na agad ang klase. Paano kaya kung kaunting hila lang? Biglang umikot ang paligid at para bang nagising siya mula sa panaginip nang marinig ang tinig ng guro. Sige na mga bata, mag-ayos na kayo ng gamit, tapos na ang klase. Hinihingal, tumakbo si Peter palabas. Nalalaki ang mga mata sa pagtataka. Gumana ang mahiwagang sinulid. Sa mga sumunod na araw, hinila ni Peter ang mahiwagang sinulid upang laktawan ang mga nakakainip na gawain. Hinila niya ito para iwasan ang mga buwan at agad makarating sa mga piyesta at bakasyon. At maging ang kanyang pagkabata ay pinabilis niya at pati na rin ang kanyang pagsasanay. Ang mga taon ay gumuho na parang naging araw na lamang. Nang siya'y umibig kay Lizzie, pinagsabihan siya nito, Peter, gusto rin kita, pero parang masyado itong minamadali. Pakiramdam ko, kailangan ko pa ng ilang taon bago pa natin pag-usapan ang pag-aasawa. Ang dami pa nating dapat malaman tungkol sa isa't isa, tungkol sa buhay. Oo, lilipas din agad ang taon. Lumipas ang mga taon na parang ipo-ipo. Hinila ni Peter ang sinulid sa bawat nakakabagot na gawain, sa bawat gabing walang tulog, hanggang pati ang saya ay naging malabo at lumipas na lang. Lahat ay dumaan ng napakabilis. Halos hindi na niya napansin ang mga detalye. At habang ang isang sandali ay nalulusaw sa kasunod, pati ang kaligayahan ay tila numinipis. Kita sa mukha ni Lizzie ang kanyang pag-aalala habang pinipilit niyang pigilan ang pagmamadali ni Peter. Kung palaging mabilis ang mahihirap na araw, mawawala rin ang mahalagang sandali. Huwag mo akong pagsabihin ng gagawin, babalikan ko na lang iyon. Isang umaga, habang tahimik ang buong bahay, nag-aahit si Peter at napansin ang kanyang refleksyon sa salamin. May mga hibla ng uban sa kanyang buhok at malalim na guhit sa paligid ng kanyang mga mata. Isang biglang pagkaunawa ang dumapo sa kanya. Tumanda na pala siya. Kinahapunan, natagpuan ni Peter ang kanyang sarili na nakaupo sa balkonahe ng mag-isa, napapalibutan ng mga larawan ng mahalagang yugto ng kanyang pamilya. Ang unang hakbang ng kanyang anak, mga kaarawan, mga gabing nagkakamping sa tabi ng apoy,
Lahat ng alaala na dapat ay sariwa at buhay, ngayon malabo dahil hindi siya kailanman lubos na naroroon. Pumikit si Peter. Sabik na maramdaman muli ang mga sandaling iyon. Nagsimula siyang magsisi dahil hindi siya naging bahagi ng mga yon. Siya ngayon ay tagapanood na lang ng kanyang mabilis na sariling buhay. Paano nangyari to? Ang daming dumaan na napakabilis. Nalampasan ko ang kwento, ang tawanan, ang init. Gusto kong laktawan ng sakit, pero nalaktawan ko rin ang ligaya. Ang mahika na dati tila isang biyaya, ngayon ay parang mabigat sa pakiramdam. Kumusta, Peter? Nakabalik na kami. Sobrang saya ni Jan dahil ikakasal na siya sa susunod na linggo. Sana sumama ka para bumili ng tuxedo niya. Gusto niyang nandyan ang ama niya, alam mo naman. Hindi ko na maalala ang unang hakbang ng anak ko, Lizzie. Sa palagay ko, hindi ako naging mabuting ama kay Jan. Parang ang buhay ko ay dumaan lang na malabo. Ngayon siya ay nasa tamang edad na, handa nang magpakasal at maging ama na rin sa sarili niya. Mahal, sobra ka naman sa sarili mo. Kumain ka na ba kahit konti? At bakit nakakalat ang mga larawang ito dito? May nakita rin ako sa balkonahe. Tinitingnan ko lang sila. Ako'y nasa mga larawan, pero wala naman talaga ako doon. Lahat tayo may mga pagsisisi, Peter. Pero hindi pa huli ang lahat para pahalagaan ang oras na meron tayo ngayon. Magkasama at kasama ang pamilya. Yan ang mahalaga. Hindi ako nararapat sa kabaitan mo, Lizzie. Siyempre karapat-dapat ka. Ang buhay na meron tayo, ang mga pagsubok at tagumpay, hindi ko babaguhin ang lahat. Uulitin ko ito mula sa umpisa basta't kasama ka. Ulitin mula sa umpisa. Nanatili sa isip ni Peter ang mga salitang yun magdamag. Sumunod na gabi, hinahabol ng pagsisisi. Bumalik si Peter sa lumang payapa ng gubat sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Malamig ang hangin at tahimik ang mundo. Gaya ng tahimik ng kanyang mga alaala. Napaluhod siya. Ang pilak na bola ay mabigat sa kanyang bulsa. Pakiusap. Gusto ko nang isauli ang mahika. Ayaw ko nang dumaan ng napakabilis ang buhay ko. Peter? Ikaw ba yan? Grabe, muntik na kitang hindi makilala. Oh, ako nga ito, si Peter. Pakiusap. Hindi ko na kaya ito. Pakiusap, bawin mo na ito. Nagdulot pa ng kaligayahan ang regalo ko sa'yo? Hindi, ginawa nitong walang laman ng buhay. Nagtago ako at tumakbo mula sa kalungkutan at sa huli nalampasan ko ang lahat at natagpuan ko ang parehong kalungkutan at ligaya. Marami ang humahabol sa oras na para bang premyo. Ngunit ang oras ay hindi bagay na dapat ariin. Ito'y landas na dapat tahakin. Ang karunungan ay hindi nagmumula sa bilis, kundi sa pagiging naroroon. Ang kulay at lalim ng iyong buhay ay makikita lamang kapag tinahak mo ito ng paisa-isa. Tumango si Peter. Ramdam niya ang katotohanan sa kailaliman ng kanyang puso na pagtanto niya na ang mabuhay ay dapat naroroon, bukas at matiisin. Niyayakap ang tamis at pait ng pantay. Sige, Peter. Pumili ka ng susunod mong salita ng may pag-iingat sapagkat ang hihingin mo ay huhulma sa iyong bukas. Hayaan niyo akong muling mabuhay, ngunit sa pagkakataong nito, wala nang mahikang sinulid. Gusto kong maramdaman ang bawat ligaya at lungkot, malasahan ang bawat sandali kahit mapait. Hindi na ako magmamadali pang muli. Ngumiti siya at kinuha muli ang pilak na bola. Naglahong parang kidlat ang mundo at bumagal ang takbo ng orasan ng buhay. Gising na, Peter. Malilate ka na sa paaralan kung hindi ka magmamadali. Nagising si Peter sa kanyang higaan. Binalot ng pamilyar na tunog at amoy ng tahanan na parang kumot na ginhawa. Ang batang mukha ng kanyang ina ay kumikislap habang marahang niyuyugyog ang kanyang balikat. Inay, ikaw ba talaga iyan? Oo nga, ako nga. Kakaiba ka talagang bata ka. Sige na, bumangon ka na't maghanda. Mauhuli ka na. Naghihintay sa'yo si Lizzie sa ibaba. Ina, mahal kita at salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Oo, anak ko. Siyempre naman. Pero sige na, bumangon ka na't magbihis. Muling isinilang na may pasasalamat, mabilis na nagbihis si Peter at sabik na bumaba upang salubungin si Lizzie. Peter, ang tagal-tagal mo!
At magmula noon, si Peter ay determinado na malaman ang kagandahan ng buhay, handang harapin ang bawat sandali. Peter, kailangan na natin magmadali. Haha! Ayos lang yan, Lizzie. Makakarating din tayo. Sa tingin mo ba, lagi tayong ganito kasaya? Kung mamumuhay tayo sa bawat sandali ng buo, oo. Darating din ang ninaharap sa tamang panahon. At doon natutunan ni Peter, ang tunay na kaligayahan ay hindi pagmamadali tungo sa bukas, kundi sa pagtanggap at pagyakap sa kasalukuyan. May pasensya, pasasalamat at pagmamahal. Pag-ibig, buhay at kaligayahan ay darating pa rin kina Peter at Lizzie. Hindi nagmamadali, kundi sa maliliit na hakbang, isang tapak sa bawat putikang dinaraanan.